Thank you. So guys, ito po yung bagong reopen na parks Edmonton. As per the local, ito daw po yung quicker path. Diba dong? Kung wala kayong problem sa tuhod, pwede itong trail. Pero pwede doon sa kabila. Yeah, you have to go all the way down. But hindi naman siya masyadong mahaba, no? Scary. Dudong! Nice. Nice. Hot and chips. Tara na. Ayan. Hey! Tadang! Congrats! Sa pagpasa ng driving road exam sa Alberta, paano pala yung ginawa mo? Ito yung journey namin about sa pag-acquire ng driver's license dito sa Canada. Especially sa Edmonton, Alberta. So since galing kami sa sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, meron na kaming license doon. So ang ginawa ko is nag-knowledge test muna ako. So pupunta ka sa pinaka malapit na registry, or kung may alam kang registry na malapit sa inyo, doon ka pupunta. So magte-test ka ng knowledge exam. Pag napasa mo yung knowledge exam, pwede mo silang tanungin about your driver's license doon sa Abu Dhabi or any country, or kung mayroon kayo sa Philippines o ganyan, pwede mo silang tanungin about sa challenge, or basta may parang term sila na gano'n yung challenge mo yung license mo from your home country. So yun, after nun sinorender mo na yung home country driver's license mo, maghihintay ka ng ng mga 2 weeks para ma-verify nila kung legit ba talaga yung license mo. Then doon mo pa lang malalaman kung pwede mo na siya i-challenge, or kung maghihintay ka pa ng 1 year. Once na confident ka na, pwede ka nang magpa-schedule anytime. Or kahit di mo na kailangan ng brush up, kung feeling mo confident ka na kung feeling mo confident ka na mag-drive, you can schedule anytime. So ang bayad nun is $150 doon sa bayad sa exam mo. And then kung wala kang car, pwede kang mag-rent a car or manghiram ng car sa kakilala mo. Ang driving exam, it takes 45 minutes. So medyo matagal siya, medyo mahaba siya, guys. Alamin nyo lahat ng rules dito kasi medyo may pagkakaiba sila compare sa mga rules ng ibang country, especially sa UAE. Kasi sa UAE kasi iba yung doon, iba yung mga road sign, iba yung mga term, iba din yung basta yun. Thank you Lord kasi nakapasa ako ng Yay! First try, nakapasa ako. Congratulations! Kasi minsan yung mga syempre minsan pag marunong ka na kasi mag-drive, parang overconfident ka na. So minsan parang ayaw mo na makinig sa instructor or something. Ako kasi medyo may parang mahigpit yung iba kong especially itong bago ako mag-take ng driving exam, nag-brush up ako 1 hour before my driving exam. So medyo na-overwhelm ako kasi iba na naman yung ruta na binigay sa'yo. Dodong, can you share your experience sa theory exam? Ito sa theory exam, siya, Computer-based. Computer-based siya. Sa registry, pupunta kayo doon. And then meron siyang QR code para makita niyo yung parang pagre-reviewhan nyo. Andun PDF? yung mga PDF, naka-PDF file siya. So, one of my tip is mag-review kayo, guys. Kasi I was very overconfident before. Nag-take ako ng exam. Then, syempre, yun nga, sa sarili ko nga na marunong ako mag-drive, alam ko yung mga rules ng road. Which is turn out, bumagsak ako sa knowledge test. Kasi nga, di ako nag-review or whatever. Kasi feeling ko sa sarili ko, hindi alam ko na yan, ganyan, bla bla bla. During the exam, guys, 30 questions siya. Yung mga questions na medyo doubt kayo or medyo alinlangan kayo dun sa questions nyo, pwede nyo siyang i-pass. Which is babalikan nyo siya. Skip. Or pass or skip. I-skip yung yung pipindutin nyo. Pwede nyo siyang i-skip as long as hindi kayo 100% sure dun sa answer nyo. So mababalikan nyo siya dun. Kumbaga parang pupunta siya dun sa pinakandulong-dulo. So ang ginawa ko kasi before nung first try ko is hindi na ako nag-skip kasi
feeling ko nga ano na ako, ganyan bla bla bla. Bumagsak ako, so hindi ko natapos yung exam. Automatic stop. Once you failed, automatic stop. And automatic turn, automatic yung monitor block. So yun. Pag bumagsak kayo sa isang araw, hindi kayo pwede ulit mag-retake. You have to wait at least 1 day bago kayo mag-retake ng exam. Ang bayad ko doon is $18 since we are a member ng AMA dito. Free membership yun. Kasi meron kaming free membership, so I would Because recommend also AMA kung gusto nyo mag-acquire. Pero parang pag newcomer kayo sa Canada, you can acquire a free membership sa AMA. yes, exactly. Pwede kayong mag-acquire ng membership. So bali siya for 1 year. So it's up to you guys kung i-renew siya uli. So yun, nagbayad ako ng $18 sa exam. And then turns out na bagsak ako. The following week, di pa uli ako nag-exam nun. After 1 week pa. So nag-review na ako nun after. Nag-review na ako nun. So yun, thank you Lord kasi pumasa na ako nung time na yun. And Saka skip na. so nag-skip na rin ako nun, and then once you pass at least 24 points or 24 right answer, it will stop directly or immediately mag-i-stop siya. So malalaman mo na pasado ka din. Pupunta ka ulit doon sa registry para malaman nila kung pumasa ka. Nakikita nila yung sa system nila, and then you will do an eye test. Yeah, after Yes. the exam. Yeah, after the after exam. you pass the exam, you will do an eye test. Yeah, you will do an eye test. So yun, after nun, sinurrender ko yung international license ko From UAE. from the UAE. Fast forward, I've waited 2 weeks para makita ko yung result. And then they told me na pwede na ako road exam. pwede na ako mag-road exam. Anytime na Yeah. gusto ko. Fast forward, kasi hindi pa ako confident, nag-brush up ako. I did brush up for 9 hours. I did brush up for 6 hours. 6 hours. And then binook nila ako dun sa available time na meron sila. Pero pwede kayo mamili ng araw na gusto nyo, which is kung saan kayo available or saan kayo free. Then ang bayad doon is $150 Canadian dollars For the road exam. for the road exam. So after nun, fast forward, nung nakapasa na ako, pupunta ka ulit sa registry. Ibibigay mo yung makaka-receive ka ng email, guys. Makaka-receive kayo sa email nyo ng PDF file or PDF copy na pasado kayo. So lalabas yung breakdown doon kung ano yung mga minor fault. Lalabas doon, guys. So yun, after nun, after ko sa registry, then mag-eye test ka uli, guys. Mag-eye test uli kayo. So the attendant or the staff, they will ask you about kung meron kang contact lens or whatever. And then you will do it again, an eye test. Okay. Yes, after nun. So since nakagawa ko ng nag-take uli ako ng eye test, they will ask you if you want a new photo doon sa isi-send sa inyo na driving license. Kung ano kasi yung photo mo dun sa sa GDL class 7 mo, pwede mo siyang i-retain or kung ayun yung gusto mong picture. Nagpa-picture ka ulit? Pero nagpa-picture ulit ako kasi baka mamaya nag-iba yung mukha mo or whatever, may ka. Ang driving license is valid for 5 years, guys. So kung malapit na siyang ma-expired, I would suggest na i-renew nyo na siya. Pero kasi ang expiration niyan most likely is your birthday. They will give you a stub or paper na copy na pumasa ka na. Yeah. Same like nung nakapasa ka na ng GDL7. Or nung knowledge test, bibigyan ka nila ng papel. Okay. For the meantime, yung copy mo is valid for 1 month. Pero you have to wait at least 2 weeks para ma-send dun sa mailing box mo or sa mailing address mo. Dun nila send yung license mo. So yun, overall, wag tayong maging overconfident, even though alam natin yung rules ng road, nag-drive tayo for a longest time. Don't be overconfident kasi minsan yun yung magiging mali mo. Magiging mali mo. So yun lang, may advice, i-boost nyo yung confidence nyo, mag-brush up kayo, and familiarize the road, familiarize the road sign, and always yield, always obey traffic law kasi alam nyo na
the more na nag-away ka, Mm-hmm. mas lessen yung disgrasya or accident. Yes. Kapag minor problem lang, hindi magiging big deal yun unless medyo reckless or hindi ka talaga sumusunod sa speed. Number one is the speed. Yun yung kailangan mong i-practice yan kasi minsan na overconfidence sa speed natin, di ba? Mabilis pala tayo. Mm-hmm. So always check the maximum speed ng road. So So, guys, yun malamok, let's change location. Ganito po yung Canadian views. You know, nice. It's so nice here. Oh, diba? Up close and personal. Nice. Oh, wala lang buhangin. Change location. Yes. Beaver. First time po namin makakita ng beaver. Yes, come here. Yun. Lumubog na siya. Ayan guys, ang ganda oh. Dutong, magkano lahat ng gastos mo? 900. 900? Almost 900. Lahat na yun mula to your exam, right? Oh. Including brush up. 6 hours brush up. Yung 6 hours brush up, yung pag-book, pagrenta ng car, tsaka yung tip dun sa driving instructor. Nag-tip nga po pala si Bigay ako Dudong. kasi sobrang bait nila, tsaka napaka helpful nila sa akin. Mm-mm. So, So, final advice. advice ko yun nga, obedience, tsaka traffic rules, lagi nyo sundin. Yes. Then, take nyo siya as positive feedback. Kung punahin mo kayo ng driving instructor nyo, gawin nyo siyang positive feedback, huwag nyo siyang i-take it personally. Yeah. So yun lang yung ginawa ko. So nalaman ko yung mali ko, then nung during the driving exam, hindi na ako nagkamali. Oh. That's all. Can you share your instructor's contact? No. Yeah, I will share. Okay. Yeah, Comment na that's lang. all. Yun lang. I-paste na lang namin yung contact number just in case you are here in Edmonton, especially kung nandito kayo sa downtown, ganyan. Mm. So I can share the contact number ng mga nagturo sa akin. And Okay. kung saan register. So yun lang. Thank you. Yep, welcome, peace.